up your hands to God. Dalawang kamay, taas po natin and receive this blessing. Those who are watching at home, receive this as well. In the mighty name of Jesus, receive favor from your God. Lord, may your favor rest upon us, not just in us, but also to our next generation, up to the next generation, up to the next generation. Sa aming mga anak, mga apo, at apo sa tuhod. Lord, we receive your favor. We receive your blessings in your name. Say this prayer out loud, brothers and sisters. As for me and my house, we will serve you, Lord. In Jesus' name. Amen. Give the Lord a big hand. We receive it, oh God. Thank you, Lord. We receive your blessing. Amen. Amen. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabihin mo sa kanya, receive God's favor. Go. If you receive it, let's pray our favorite prayer. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's read together from Philippians chapter 4, verse 6. Read with me together. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, you have been telling us that do not worry. And so today, we will embrace this truth. We will embrace your word. Give us peace of mind. Give us peace in our lives. Teach us today. And we know we're bringing home your miracles in your name. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. As you sit down, tell people around you, receive God's peace. Merong isang doktor, night shift siya, dumating siya sa ospital, gabi na, dilim, sa basement 2 siya nagpark. Pag-park niya, paglabas niya ng kotse, parang nangilabot siya, parang feeling niya may nakatingin sa kanya. So dali-dali siyang tumakbo doon sa elevator at pinindot niya yung up. Pero hindi siya mapakali, talikod siya ng talikod kasi parang natatakot siya, may nararamdaman siya. Biglang, ting! Bumukas yung elevator. Nawala yung takot niya kasi merong isang babae sa loob. At sabi ng babae, ay, good morning po, doktora. Madaling araw yung shift niya eh. Pasok siya at sabi niya, good morning. Tapos pinindot niya, floor number 8. At sumara yung elevator at umakyat. Habang umakyat, tahimik silang dalawa. Ganyan naman sa elevator, di ba? Dapat tahimik kayo. Tapos, sa second floor, ting, tumigil. Bumukas. Pagbukas ng elevator, may isang babaeng batang maliit, banda doon, malayo-layo sa pinto, napatingin sa kanilang dalawa, tapos ngumiti yung babaeng bata. Tapos sasakay ng elevator. Alam nyo, nung
nakita ng doktora na pasakay yung bata sa elevator, yung doktora natakot, pinindot niya yung close. Sumara, tapos umakyat. At habang umaakyat, yung babae sabi sa kanya, galing, ano? Sabi niya, Doktora, bakit niyo ho sinarahan yung bata? Sasakay. Alam mo, sabi ng doktora, ay, hindi mo alam. Yung batang yun, patay na yun. Sabi ng babae, talaga ho? Paano niyo nasabi? Buhay na buhay ho. Ay, sabi ng doktora, hindi mo nakita. I was the attending doctor dun sa bata. Namatay sa mga kamay ko yan kagabi. Talaga ho, sabi ng babae. Oo, hindi mo napansin. Meron siyang red tag dito. Kaming mga doktor, pag ikaw ay namatay, nilalagyan ka ng red tag para masabi na bangkay ka na. May red tag yung bata. Alam niyo, sabi ng babae, ganito ho ba? Good luck sa inyo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung may red tag. Maraming tao, buhay sila, tawa ng tawa, lakas kumain ng KFC. No? Yung talagang, pero alam nyo, they are not really alive. They are dead inside. Why? Because they do not live deliberately. They do not live intentionally. Tumatawa, kumakain, nagtatrabaho, umuuwi. Pero alam mong, hindi tunay na buhay. Bakit? Kasi hindi sinasadya ang buhay. Pinapabayaan na lang mangyari kung anong mangyari. At kung may nangyari sa buhay nila, nagrereklamo na lang kaysa ginagawa ng paraan. Marami hong taong ganito. They are alive, but they are dead inside. Because they don't live deliberately. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, sadyain mo. Gusto mo magpapayat? Sadyain mo. Hindi yan tsamba. Uy, pumayat ako. Hindi yon. Sinasadya. Gusto mong bumait? Sadyain mo. Gusto mong magkapera? Sadyain mo. Gusto mong lumapit ang relasyon mo sa Panginoon? Sadyain mo. Gusto mong maayos ang pamilya mo? Gawan mo ng paraan. Sadyain mo. Live deliberately. Live intentionally. This is our brand new series, Living Intentionally. This is a brand new series here at our feast. Sa ibang feast, iba rin ang kanilang talk. Mamaya, iba. Hapon. Sa iba-iba. But this is our series for the next few weeks. Gusto niyo ba yon? Kasi kung ayaw niyo, pwede kong palitan. KFC na lang. When we live intentionally, we will have no regrets. Wala tayong regrets. Walang panghihinayang, walang pagsisisi pag tayo ay nabuhay ng sinasadya. And listen, one of the most useless regrets is rushing through life. Isa sa mga pinagsisisihan mo bukas ay yung sasabihin mo, paggising mo ng umaga, sabi mo, "Hoy, ano nangyari? Ba't tumanda na ako?" Tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba kailan lang ang babata niyo pa? Ano nangyari? Ang bilis ng buhay. Where did my life go? Everything went so fast. Everything was a blur. At isa yan sa pinagsisisihan ng maraming tao. Kasi hindi natin ninamnam ang sandali. Hindi natin in-enjoy ang bawat saglit ng ating buhay. Hindi man lamang tayo tumigil para amuyin ang sarap ng buhay. At ito'y ninakaw sa atin ng ating tunay na kaligayahan. Ang bilis ng buhay. Because life is really short. Watch this.
dire-diretso. Kasi mabilis talaga ang buhay. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, life is short. Diba? May mga kilala kayo, mas bata pa sa inyo, wala na. Kinuha na ni Lord. Kaya talk number 1 of this series is this: no rush. No rush. Sabihin mo sa katabi mo, no rush. My big message for you is this: if you want to be happy, who wants to be happy here? Yan. If you want to be happy, you must live in your now. Live in your now. Tapikin mo nga ang 5 katabi mo. 5 ha? Sabi mo sa kanya, live in your now. Go. Live in your now. Live in your now. Live in your now. Live in your now. May mga ganyan. They don't live in the now. Ang iniisip nila yung bukas. Kaagad. Nandito sila ngayon, ang iniisip nila yung bukas. Ano kaya ang ano ko bukas? Yung mga ano ko, ganyan, ganyan. Yung iba nandito pero ang iniisip nyo yung sinampay nyo. Matutuyo kaya. Diba? Yung, hindi manamnam yung sandali. Alam ko yan. Kasi teacher ako eh. Sinasabi ko sa mga estudyante ko, oy, namnamin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi may mga student ako, tulog minsan. Maniwala kayo, sa galing kong to, may natutulog pa. Kahit nga ikaw, minsan nakikita kita, tulog ka eh. Huling-huli, no? Live in the now. You know, Fulton Oursler said these words, which is very, very true. We crucify ourselves between 2 thieves. Regret for yesterday and fear of tomorrow. Regret for yesterday. Nanghihinayang ka sa kahapon. Sayang, sayang. Yun na lang, pinag-usapan mo. And fear of tomorrow. Hala, ano kayang mangyayari sa akin? We crucify ourselves between 2 thieves. Magnanakaw. Ninanakaw niya yung sandali mo ngayon. Kasi nabubuhay ka ngayon pero ang iniisip mo, panghihinayang kahapon. Nabubuhay ka ngayon kaya lang hindi mo manamnam ito kasi ang takot ka bukas. Sayang. My dear friend, please protect yourself from these 2 thieves. How? You want to know how? Surrender your regrets. Surrender your fears to your God. Lord, sa iyo na itong panghihinayang ko. Sana nagawa ko yon, hindi ko na naman nagawa. Ito po. At Lord, sa iyo na rin yung takot ko bukas. Kasi yung iba sa atin, may takot tayo. Yung iba magbe-birthday, pero kinakabahan. Talaga? Ba't ka kinakabahan? Kasi yung tatay ko, namatay nung 54 ako. Pa 54 na ako. Tapos yung uncle ko, 54 din namatay. So pag birthday, lahat masaya, ikaw lang hindi. Kasi takot ka sa bukas. Live in your now. Live in the present moment. Be awake. Be aware. Be mindful. Be conscious. Embrace what is happening now. And then you will truly enjoy your blessings. Embrace God's love today. May isang lalaki, gabi, naglalakad siya sa jungle. May pupuntahan siyang isang town at nag-shortcut siya sa jungle. Habang nag-shortcut siya, madilim, may naramdaman siya, may sumusunod sa kanya. So pagtalikod niyang ganyan, nakita niya 2 mata doon sa mga talatalahib. Nako, nakilala niya kung sino, yung tigre. Itong tiger na to, known yan doon na talagang nangahunting. Akala nila, busog ngayon, hindi pala. Iniispatan siya. So alam niyo ginawa nitong lalaking to? Takbo! Takbo kahit madilim. Takbo, takbo. Hinabol siya ng tigre. Pero yung takbo ng tigre, dahan-dahan lang. Kasi alam niya, mapapagod yan. Tao lang yan eh. Habol-habol. Alam niyo, yung itong mamang ito, takbo-takbo siya. Tapos he ended up on the edge of a cliff. Pag ganun niya, kita niya, cliff. Kita niya, lalim ng mahuhulugan niya.
Tapos aatras siya, nakita niya yung tigre, nakatingin sa kanya, masama. Patay. Ito ngayon ang tanong, anong gagawin niya? So, kailangan siya mag-decide. Tatalon ako at mamamatay o magpapakain ako ng buhay sa tigreng ito? So, itong tanong ko sa inyo. Anong gagawin niyo? Sino sa inyo rito ang tatalon na lang? Taas ang kamay. Tatalon. Sige, huwag kayong mahiya. Ayan. Sino sa inyo magpapakain sa tigre? Ayan. Sino sa inyong gigising na lang? Ha? Okay. Naginip pala, no? Alam niyo itong man na ito, alam niyo yung desisyon niya? Ay, tatalo na lang ako. Kaysa kainin ako ng buhay nito. Bahala na. Alam niyo, yun ang ginawa niya. He closed his eyes and jumped off the cliff. At habang nahuhulog siya, alam niyo, bigla na lang siyang sumabit-sabit doon sa isang vine na hindi niya alam kung saan. Napakapit siyang ganyan, nakatali-tali siya. At ako, hindi siya namatay. Pero pagtingin niya, malayo pa rin siya ang uhulugan niya. Pagtingin niya sa taas, nandun yung tigre, masama ang tingin, pero umalis. At sabi niya, "Hay, ako'y naligtas." Ngayon, ang isip niya, paano ko aakyat dito? Paano ko bababa? Pero may narinig na naman siyang tunog. Doon sa gilid nung bato-bato, bato-bato yun eh, may nakita siya, isang daga. Lumapit yung daga sa kanya, tapos nginangat-ngat yung vine kung saan siya nakasabit. Nginangat-ngat. Ay, tako, inaano niya. Ayaw umalis nung daga. Nginangat-ngat ng nginangat-ngat. Tapos alam na niya, konting ngat-ngat na lang. Putol ang vine na to and he will fall and die. Kaya lang, habang inihintay niya ang kanyang kamatayan, sa gilid ng mata niya, may nakita siya, parte ng isang hindi niya alam kung saan galing. Merong isang prutas ng strawberry. Nakasabit ng ganyan. Ganda ng kulay, pulang-pula. Talagang nung tiningnan niya, napakasarap nito. Kaya anong gagawin niya? Habang inihintay niyang maputol ang vine na ito, tiningnan niya yung strawberry. Alam niyo ginawa niya? Kinuha niya yung strawberry. Pinasok niya sa bibig niya. Nguya niya. Pinikit niya ang mata niya at sabi niya, "Sarap!" The end. Tapos na ho ang kwento. Ano nangyari dun sa lalaki? Paano nag-ending? That's the point. The point is this, there is no end to the story. We don't know what happened to the man, but this is what we know. He enjoyed his strawberry. Na-enjoy niya yun. You and I are like that man. We hang onto life by a vine. At any moment, that vine, that thread can snap. Pwedeng maputol, and you can die anytime. The rat eating the vine that you are hanging on to is time. Every single day that passes is one day closer to your death. Totoo ito. The day you were born is the day you walk towards your death. Every single step you take is one step closer to your tomb because our lives are very, very short. There are three kinds of people. The first are people who focus on tomorrow. Sila yung naghihintay. The second are people who focus on yesterday. Yung kahapon, how good it was, how bad it was. And some people are fixated on their past. Parang ang palagi nilang sinasabi, mabuti pa noong araw. Tingnan mo, nung kami noon, ganyan. Yung music nyo ngayon, ang ingay, kami noon, maganda. Yung palaging mas maganda yung kahapon. Pero may pangatlong tao. Sino sila? They are those who live
in their now. These people enjoy every moment that God gives to them. These people enjoy the strawberries of God. Strawberries are found only in your now, in your present moment. So, my suggestion to you, my encouragement, my dear brothers and sisters, is to enjoy, make a choice today to enjoy the strawberries of life. Sabi mo sa katabi mo, enjoy the strawberries. So let me now give you the golden rule of living in the now. Ito po ang golden rule. Wherever you are, be there. Sabi nyo nga yan? Sabi mo sa katabi mo, wherever you are, be there. Including difficult moments of your life. Minsan, pag may mahirap sa buhay, sana daanan na natin to kagad. Kaya tuloy bumabalik ka. Bakit? Kasi gusto mo daanan na mabilis. Wala ka doon para kunin yung mga lessons na dapat mong matutunan. Pag nakuha mo yon, di ka na babalik doon. Bakit? You passed already the test. Wherever you are, be there. Question. Sino sa inyo, please be honest, ha? Sino sa inyo rito ang ayaw niyang naghihintay? Ayaw niya ng waiting. Ayan, thank you for being honest. Sino sa inyo rito ang ayaw niyong nagugulo yung plano niyo? May plano kayo, may schedule. Yan. Alam niyo yung waiting? Alam niyo yung nagugulo yung plano? Ang tawag dyan, interruptions. Sabi niyo nga, interruptions. But I want you to listen to these stories of interruptions. And you will see that interruptions are really not bad. They are sometimes blessings. Naalala niyo yung 9/11 na nangyari sa New York, yung mga eroplanong binangga, yung Twin Towers, the terrorism, di ba? Grabe yan. Alam niyo ba, after that, they gathered those who survived. At merong isang grupo ng mga tao, they survived because they were not in the building. How come? Something happened to them. There were interruptions that happened. That was they were late in going up the building. Hindi sila nakaabot doon sa building. Bakit? Ang daming aberya. Ito yung una. Yung isang Amerikano. Yung anak niya, papasok ng kindergarten, first day in school. Parang ganon. Ayaw magpaiwan sa daddy. Talagang umiiyak. So talagang ang tagal ng struggle. Kinukuha ng teacher, binabalik sa kanya. Nung nakalaya na siya, madali siya para makapasok sa trabaho. Alam mo, pagliko niya nung kalye, yung eroplano tumama doon sa Twin Towers. Oh, wala siya doon. Nailigtas siya. Ito yung pangalawa. Yung isang Chinese guy, American Chinese, first time. Palagi niyang ginagawa ito eh. Pupunta siya sa coffee shop o order ng kape at yung pagkain niya, breakfast, at dadali niya sa trabaho. First time. Ang haba-haba ng pila. Bakit? Ang dami sa harapan niya, mga seniors. Yung pa iba-iba yung order. I want that. No. Hindi kaya ng ipin ko yan. Ganyan. No? So, ayoko niya. Nanginginig ako pa iba-iba. Ang haba. Na-delay siya. Nung nakuha na niya yung coffee niya at saka donut niya, takbo siya, madali. Pagliko niya nung kalye, nakita niya yung aeroplano, tumama sa building niya. Nahulog niya yung mga kapit pagkain niya. In shock. Interruptions. Naligtas siya. Yung pangatlo, Italian-American. Nagsuot siya first time, American shoes, going to work. Paglakad niya ng mga ilang blocks, sakit na sakit siya sa paa. Sabi niya, walang kwenta ang mga Amerikanong sapatos. Maganda pa rin ang Italian shoes. Wala na siyang choice. Malayo umuwi. Pumunta ng isang tindahan, bumili ng Band-Aid. Nilagyan ng Band-Aid mga paa niya. Sinuot pa rin niya yung sapatos. Paglabas niya, nakita niya yung aeroplano, tumama sa building nila. Naligtas siya. Interruptions. Merong isang Pilipino na late lang.
Walang dahilan. Normal. Araw-araw, di ba? Naligtas. Wala siya doon. Late. So, anong lesson? Anong ma-late? Hindi yun ang lesson. The lesson is this. Where you are now is exactly where God wants you to be. You are here because God wants you to be here. I am here because God wants me to be here. Where you are now is exactly where God wants you to be. Kaya minsan, pag naghihintay-hintay kayo na matagal, namnamin nyo, bakit? This is where God wants me to be. What will I do here? Yun. Kesa nagmamadali tayo, sobra palagi. So please, get rid of hurry from your life. Sabihin mo sa katabi mo yan, get rid of hurry from your life. Kaya tama si John Ortberg, isa sa pinakapaborito kong writer. Sabi niya, hurry is not just a disordered schedule, but a disordered heart. Hindi lang schedule, puso. So ito ang suggestion ko sa inyo. Give yourself the gift of pause. Sabi niyo nga, gift of pause. Palagi nagmamadali. Minsan, tigil ka. So ito mga suggestions ko sa inyo, ha? Pakinggan niyo. Parang nag-e-echo ako or may feed. Malakas yata ako masyado. Hinaan niyo na lang. The gift of pause, suggestion number 1 is this. Deliberately drive in the slow lane on the expressway. Yung mga nagmamaneho sa inyo, saan kayo madalas palagi? Nandoon, sa pinakakaliwa. Bakit? Yan ang fast lane. Overtaking lane yan. Sa akin, itong gawin nyo. Tingnan nyo ako, dito kayo. Hindi sa gitna. Talagang dito sa dulo. Sa pinakamabagal. Kasabay nyo yung mga pison. Oo, dito kayo. Minsan baba kayo ng kotse, sabayan nyo yung kotse nyo. Ganyan. Ha? Subukan nyo lang. Bakit? Kasi pag nandito ka sa nagmamadali ka at pansinin nyo, you're always alert. Delikado eh, bilis eh. Naku, buti kung alert ka lang. Ang taas ng BP mo niyan. Oo, kasi hahataw ka eh. Itong problema, nagmadali ka, ang bilis mo. Pagdating mo sa lugar kung saan kayo magkikita, ang aga mo, tapos galit ka. Ba't late sila? Ha? Nasa sila? Ang aga mo eh. Subukan mo dito ka. Subukan nyo lang. Pag dito ka, relax ka eh. Wala kang pinanunood, wala kang titingnan mo. Yung unahan ako, hindi ka uunahan. Iilagang ka nga eh. No, bagal nito. Dito ka. Oo. Tapos maglagay ka na rin ng mga sampagita. Ganon, para talagang, alam, may burol ba? Ganyan. Ha? Second is this. Deliberately park at the farthest spot available in the parking lot. Tayo kasi pag pumasok sa parking, gusto natin malapit sa pintuan. Kung saan tayo pupunta. Ay, iba ngayon. Lumayo ka. Yung talaga sa dulo, doon sa madilim. Basement, 35. Ganon. Tapos lakad ka. Daanan mo yung mga blankong walang parking. Lakad ka. Tapos yung mga nandun sa harapan, pagtatawanan ka, oh, layo nagpark ko, lapit-lapit dito. Iyaan mo sila tumawa. Kasi darating ang araw, wala na yan sila, patay na. Ikaw healthy. Bakit? Nakalakad ka. Gift of pause. Number 3 is this. Deliberately choose the longest line in the grocery. Di ba tayo, pagdala yung cart, magbabayad na? Ano sinasabi natin sa mga mahal nating kasama? Pumila ka na. Mahaba ang pila. Ito iba. Pagdating mo doon, huwag mong ispatan yung maikli ang pila. Baliktad. Ispatan mo yung napakahabang pila. Tsaka yung maraming binili, doon ka sa likod. Ngiti-ngiti ka doon. Tapos pagdasal mo yun, yung nasa harapan mo na napakadaming binili. Lord, sana mabayaran niya yan.
Napakadami kung bumili. Magbubukas ka ba ng Pure Gold Junior? Doon ka! Kasi tayo talagang palagi na lang, nagmamadali. Dapat ako. Dapat. The longest line. Number 4, deliberately chew your food slowly. Deliberately, sadyain. Pagsubo, nguyain. Huwag lununin ka agad. Yung iba, subo, lunon. Subo, lunon. Subo, lunon. Pag tinanong mo, masarap ba? Hindi ko pa alam. Pagsubo, nguyain. Sabi nila, ang tamang nguya sa isang subo ay 50 nguya. 50 chews. So pag subo nyo, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganon. Pagdating ng 50, lunon. Ay, naku, sasabihin mo, napakasarap. Parang lugaw. So yun talagang tunaw na tunaw eh. Alam nyo ba that digestion does not start here in the tummy? Digestion begins in your mouth. Dito pa lang, inunguya na, nagdadigest na. At buti kung yun lang, nanamnamin mo talaga. Ako, I'm guilty of this. Mabilis ko akong kumain at alam ko na bakit. Alam ko na, kaya kailangan kong gawa ng paraan. Yung iba sa atin, guilty kayo dito ha. Gustong-gusto niyo yung pagkaing hinanda sa inyo. Ba't ang bilis mo inubos? Di ba dapat yun? Uy, paborito ko to. Di ba dapat dahan-dahan? Para ang tagal nung sarap. Di ba? 3 buwan na, doon ka pa rin, oh. Sarap, 3 months na. Di ba? Yung iba, pagbigay ng ganyan, huha kagad lahat. Tapos na yung ligaya. Ako, alam niyo, ba't ako mabilis kumain? I found out. Gusto ko ang pagkain ko mainit. Kaya pag hindi na umiinit, parang, pag nilagay sa'yo, di ba? Kaya ako talagang pag nilagay ang pagkain sa akin, pinapasara ko yung electric fan. Kaya itong mga kasama kong kumain, pawis na. Ako enjoy na enjoy. Gusto ko yung mainit eh. But please, chew your food slowly. Number 5, deliberately put people before things. Anong ibig sabihin nito? Waste time with your loved ones. Ubusin niyo yung oras niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Sino rito katabi niya mga mahal niya sa buhay? Taas nga ang kamay. Tingnan niyo sila. Okay bang ubusin ang oras mo kasama yan? What will you do? You play, you laugh, and do nothing together. Nothing. Waste time with your loved ones. Kahapon, mga 4:00, itong mga anak ko, nag-trick or treat sa isang village kung saan nandun yung uncle nila. Akong nagmaneho. First time ko sumama. Maliliit pa yan, hindi ako nakakasama eh. Meron kasi akong gig palagi pag ganyan. Ako yung Dracula. Ganon, no? So ngayon, ako yung driver. Naka-Starex kami, bukas yung mga pintuan. Titigil kami sa isang bahay, bababa sila, trick or treat, bibigyan sila ng candy, andar kami konti, baba na naman sila, trick or treat, sakay, andar konti, pawis na sila, kakasakay at baba. 2 hours! Ang saya. Wasted time with them. Kaya sabi ko, anak, hatawin nyo ang candies. Tsaka tsokolate, kunin nyo lahat. Ganyan. Bakit? Benta natin. Ang mahal ng gasolina ngayon. Pero 2 hours kami, bukas ang aircon. Andar lang na andar doon. Waste time. Deliberately put people before things. Number 6, deliberately take time to enjoy God's presence alone. Sa akin, spend time hanging out with God. Meron pa. Just simply be with Him. If I may suggest, go to the Adoration Chapel. Pag meron kayong malapit na alam nyo pwede nyo puntahan, spend time in the Adoration Chapel. Itali nyo nga lang yung mga sapatos nyo. Nakakabit sa inyo. Kasi minsan, akala ng mga iba, answered prayer. Inuuwi nila yung sapatos mo. No? Akin yan. Doon.
Anong gagawin niyo ron? Be still and know that I am God. Kaya ako, pag nandun ako, nagdadasal sa Adoration Chapels, may nakikita ako mga iba nandun din. Tulog. Tulog sila. Hindi ko sila ginajudge. Sabi ko, Lord, humihimlay sa presensya niyo. Lord, tuloy-tuloy niyo na yan. Parang gustong-gusto nila kayo kasama. Ha? Biro lang, no? But you stay in the presence of God deliberately. Sadya. At ito yung pangpito. Deliberately take lots of vacations. Especially mini vacations. Lots of vacations. Pambalanse ho ng buhay yan. Hindi kayo pwedeng trabaho ng trabaho nang hindi nyo inaalagaan ang inyong sarili. Lots of vacations. Itong linggong ito, ang dami nating oras na walang trabaho. Ay, magbakasyon ho kayo. Mamasyal kayo na malayo-layo sa Cubao. Puntahan nyo ang Cubao. Malayo ang Cubao dito sa atin. No? Fairview. Punta kayo sa Fairview. No? Mini vacations is the key. May 3 araw na walang pasok. Ay, hilain mo yung pamilya mo. Pasyal tayo. Gagastos kayo, ha? Sigurado yan. Pero ano naman yon? Nakahinga kayo. Nagbakasyon. Part yan ng pause. Pahinga naman. Huwag naman palagi yun ang iniisip. Lalo na yung mga businesses sa inyo. Alam ko, very busy kayo sa business nyo. Minsan, sige, pasa mo na. Kaya nila yan. Bakasyon ka. Pilgrimage, join us. Sama kayo. Huwag niyong sasabihin ito, ha? Pag ako'y nag-retire na sa trabaho, diyan ako magbabakasyon. Hindi ho nangyayari yun. Sa dami kong kilalang ganyan. Bakit? Pag-retire nila sa trabaho, ibang ginagawa nila. Apostolate. Taga-alaga ng apo. Hindi na makaalis. Kasi yung mga anak, binigay sa kanila yung apo. Yung mga anak ang naglakwatsa. Iwan sila. Sa akin, pag may oras na pwede, go. Because that's a gift you need to give to yourself. The gift of pause. Amen? O, sikuhin mo na yung katabi mo. Sabi mo, gift of pause. Let's all stand, brothers and sisters. This series is gonna tell you and have your life fixed on this, that you will have no more regrets. Wala tayong panghihinayangan bukas. At yan ang nais ng Diyos na marinig ninyo. This will happen for 4 weeks until we reach our feast conference. Okay? So, 4 na linggo to na maririnig ninyo to live intentionally. And believe me, you will have more peace in your life. Let me go to Luke chapter 5, verse 16. I love this verse. Why? Because if you see this, look at this. But Jesus would go away to lonely places where He prayed. Ang daming trabaho ni Jesus, dami niya kailangan gawin. Kaya lang alam niya na minsan, layo muna ako, pahinga, tahimik muna, magdadasal ako. I love it. Why? Because if it is good for Jesus, it is good for Him, it is also good for me. Actually, Jesus invited His friends, His disciples, to do the exact thing. In Mark chapter 6, verse 31, He said, there were so many people coming and going that Jesus and His disciples didn't even have time to eat. Daming trabaho. Walang oras kumain. Biglang sabi ni Jesus, let us go off by ourselves. Tayo lang. To some place where we will be alone and you can rest for a while. Nakita ni Jesus, pagod na. Halika kayo. Pahinga tayo sama-sama. I have 2 last things to tell you. The first is this. You will never be alone. Jesus used the word alone, but He was not talking about you alone. He said, let us go off by ourselves where we will be alone. That means He will be there for you.
He will bring you there. He will meet you there. He will accompany you in your aloneness. He will accompany you in your trials. You need not do that alone. You need not stay there alone. Because Jesus said, we will be alone. Kasama. Kasama mo ang Diyos. The second thing is this. I believe that alone place does not have to be geographical. Hindi lugar. That alone place could actually be within you. In you. In the middle of the noisy traffic, you can still be alone in your heart. In the busyness of your life, you can have pause in your heart. Because alone place could be in you. Kaya kahit ang busy-busy mo ngayon, dahil mong inaaral kasi may exam, ang dami mong trabaho sa trabaho, ang dami mong businesses, you can still find your alone place because it is in you. So be quiet, be alone, be open, breathe in the love of God, and you will enjoy your now. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. God is here. He loves you. He cares for you. Lord, you know what my brothers and sisters are going through. Alam niyo yung pagod nila sa buhay. Alam niyo rin yung minamadali-madali nila palagi. Alam niyo rin yung inihintay nila. I pray for them right now, O God. Give them rest of mind and heart. Give them rest in the situations they are carrying. Samahan niyo sila, Panginoon. If they feel that they are alone doing this by themselves, remind them that they are never alone. You are with them. So walk with them, O God. Lalo na yung grabe ang problema ngayon. Grabe ang kinakatakot. Samahan niyo sila. Bigyan ng tunay na pahinga na manggagaling lang sa iyo. Brothers and sisters, surrender now. Surrender your regrets. Surrender your fears to your God. Surrender all your concerns to Him. And as you let go, as you let God, let your heart worship the one true King. Worship Him now. God is here. God is here.